Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang isa sa pinakamahihirap na panahon sa aking buhay. Ako si Sarah Levy, ang unang babaeng General Mayor sa hukbong himpapawid ng Israel. Sa loob ng 25 taon ng pagtatanggol sa Israel, nakaroon ako ng 2 anak na babae. Ang panganay, si Noah, ay sumunod sa aking yapa bilang isang opisyal sa Sandatahang Lakas ng Israel. Ang bunso naman, si Rachel, ay naging doktor at nagpagaling ng mataw. Ngunit isang araw, naglabas ng nakagugulat na pahayag si Rachel ang aking bunso. Mama, maninirahan ako bilang isang doktor sa Pilipinas. Ang isang pangungusap na iyon ay tuluyang nagpabago sa aming pamilya. Ako na tinatawag na Iron Warrior ng hukbong himpapawid ng Israel, ay walang magawa sa harap ng desisyon ng aking anak. Bakit pinili ng aking anak na iwan ang kanyang inang bayan at mapunta sa isang estrangherong bansa sa kabilang panig ng mundo? At bakit naman kinampihan ni Noah, ang panganay ko, ang kanyang kapatid? Paano ko muling nakuha ang puso ang aking nga anak? Ako na mas inuna ang militar kaysa pamilya. Sana, sa pakikinig sa aking kuwento ngayon, sama-sama nating paisipan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Minsan, ang pinakamalakas na tao ang kailangang mapakita ng pinakadakilang tapang, ang pagtalikod sa sariling pagmamatigas at pagtatangkang unawain ang nga mahal sa buhay. Ang video na ito ay isang muling pagkakabuo ng kuwento. Simulan natin ang aking salaysay ngayon. Ang pag-subscribe at pag-like ay magdadala ng suwerte sa aming mga subscriber. Ako si Sarah Levy, isang General Mayor sa hukbong himpapawid ng Israel. Dahil sa impluensya ng aking ama, na isang piloto ng hukbong himpapawid noong Six-Day War noong 1967, gusto ko nang maging sundalo mula pa noong bata ako. Pagkatapos kong pumasok sa Sandatahang Lakas ng Israel sa edad na 18, naglingkod ako sa aking bansa sa loob ng 25 taon ng walang pag-alinlangan. Tinawag ako making magkasamahan na Iron Warrior dahil mas inuna ko ang prinsipyo kaysa emosyon at laging inuna ang misyon. Mayroon akong 2 anak na babae. Ang panganay, si Noah, ay 26 taong gulang at isang mayor sa intelligence unit ng Sandatahang Lakas ng Israel. Laging ipinakmamalaki ko siya dahil pinili niya ang landas ng pagiging sundalo, gaya ko. Ang bunso naman, si Rachel, ay 24 taong gulang. Natapos siya ng medisina sa Tel Aviv University at kasalukuyang nagre-residency sa Hadassah Hospital. Parehong mahalagang kayamanan sa akin ang aking 2 anak. Ang araw na iyon ay isang ordinaryong gabi nga, Biyernes. Naghahanda ako para sa Shabbat sa aking tahanan sa labas ng Jerusalem upang salubungin ang katapusan ng linggo. Sa mga pamilyang Israeli, tradisyon na maktipon ang pamilya tuwing gabi ng Biyernes upang simulan ang Shabbat. Si Noah ay darating ng gabi mula sa kanyang unit, at sinabi ni Rachel na hindi siya makakadalo dahil sa duty niya sa ospital. Bandang 6 p.m. tumawa si Rachel. Mama, may oras po ba kayo ngayon? May importante po akong sasabihin. Ang boses ni Rachel ay naiba sa karaniwan, may tensyon. Ngunit wala akong ideya kung ano ang sasabihin ng aking anak. O naman, umuwi ka at maghapunan tayo. Pagkaraan ng 1 oras, dumating si Rachel sa bahay. Mas tahimik siya kaysa dati at mayroon siyang kakaibang ekspresyon. Pagkatapos naming mahapunan ng Shabbat at mausap ng pang-araw-araw na bagay, nasimulang masalita si Rachel. Mama, mayroon po akong napaka-importanteng sasabihin. Nahanda akong ngang saa at sumagot. Akala ko, marahil ay may problema siya sa kanyang residency. Rachel, may problema ba? Hindi naman po problema, ngunit gusto ko lang pong sabihin sa inyo ang desisyon na ginawa ko. Huminga ng malalim si Rachel at sinabi, pupunta po ako sa Pilipinas, magtatrabaho po ako sa St. Luke's Medical Center, Global City. Biglang munti nang mahulo ang tasangang saa sa aking kamay. Sa Pilipinas? Ano? Sa Pilipinas? Bakit biglaan? Mahinahong ipinaliwanag ni Rachel. 6 na buwan na po akong nakikipagpalitan ng programa sa International Patient Services ng St. Luke's Medical Center, Global City. Nakahanap po silang doktor na marunong magsalitang Hebrew at Arabic at napili po ako. Aalis po ako sa susunod na buwan. Nadilim ang paningin ko. Ibig sabihin ba nito ay gumawa si Rachel ng ganito kalaking desisyon nang walang pahintulot ko, nang walang konsultasyon? Teka Rachel, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang kinabukasan ko ay narito sa Israel. Paano naman ang aking karera sa Hadassah Hospital? Naalinlangan ang tingin ni Rachel ngunit matata ang kanyang boses. Nakapag-desisyon na po ako, Mama. Gusto ko pong magtrabaho bilang doktor sa mas malawak na mundo. Tumayo ako mula sa aking upuan.
Isang damdamin na hindi ko pa nararanasan sa loob ng 25 taon ng serbisyo militar ang umakyat sa aking dibdib. Pagkakanulo galit pagkabigo, ngunit ang pinakamalaking damdamin ay takot. Takot na iwan ako ng aking anak, Rachel Levica. Anak kang isang sundalo ng Israel. Tungkulin ng ating pamilya na protektahan ang bansang ito. Umiling si Rachel. Mama, gusto ko pong mabuhay sa sarili kong paraan, sa paraan na gusto ko. Nang sandaling iyon, bumukas ang pintuan at pumasok si Noah. Nakasuot siya ng uniforme militar, tila galing sa kanyang unit. Ano ang nangyayari? Naririnig ko ang boses ninyo hanggang sa pasilyo. Ipinaliwanag ni Rachel ang sitwasyon kay Noah at umasa ako na kakampihan ako ng aking panganay. Ngunit ang reaksyon ni Noah ay naiba sa aking inaasahan. Rachel, pupunta ka talaga sa Pilipinas. Oh ate, tapos na ang lahat ng pakahanda. Naisip sandali si Noah at sinabi, mukhang magandang pagkakataon iyan. Mama, bakit po kayo tutol? Nagulat ako sa sinabi ng aking panganay. Pati si Noah, kakampihan si Rachel? Noah, sundalo ka? Alam mo ang halaga ng bansang ito? Paano mo susuportahan ang kapatid mo na iwan ang kanyang inang bayan? Tiningnan ni Noah ang kanyang ranggo sa uniforme at mahinahong sinabi, Mama, naging sundalo po ako para protektahan ang bansang ito. Ngunit si Rachel ay gustong mag-ambag sa mundo sa ibang paraan. Bilang isang doktor, naglilitas siya ng buhay. Ngunit kaya rin naman niya iyon gawin dito sa Israel. Muling nasalita si Rachel. Mama, ayaw ko na pong mabuhay sa anino ng digmaan. Gusto ko lang pong ma-focus sa medisina sa isang mapayapang lugar. Ang makasalitang iyon ay tumusok sa aking puso. Para bang ako ang gustong magkaroon ng digmaan. Naglalaban tayo para panatilihin ang kapayapaan. Rachel, hindi mo ba alam iyon? Talaga po ba? Mula pa noong bata ako hanggang ngayon, talagang para lang sa kapayapaan tayo lumaban? Nawalan ako ng salita sa tanong ni Rachel. Hindi namin pinausapan ng malalim ang komplikadong sitwasyong pampulitika ng Israel sa bahay. Ngunit doon ko lang napatanto na iba ang pananaw ni Rachel sa mundo kaysa sa akin. Paano mo nakilala ang Pilipinas? Bakit Pilipinas? Sa aking tanong, lumiwanag ng bahagya ang ekspresyon ni Rachel. Nung nasa medical na paaralan po ako, nakakilala ako ng mga doktor na Pilipino sa isang international medical conference. Talagang hinangaan ko po ang kanilang medical skills at ang kanilang malasakit sa pasyente. At ang Pilipinas ay isang bansang nagtataguyod ng kapayapaan at nakamit ang kamanghamanghang pag-unlad sa kabila ng sarili nitong mga hamon. Naroon po ang init ng kanilang puso at ang pagpapahalaga sa pamilya na mahalaga rin sa atin, ngunit sa mas mapayapang konteksto. Nakita ko ang nining sa mata ni Rachel, parang bumali ang sigla na nakita ko dati kapag pinausapan niya ang medisina. Naingat na sinabi ni Noah, Mama, kapag nakakuha si Rachel ng karanasan sa Pilipinas at bumalik, makakatulong din iyon sa sektong ng medisina ng Israel. Makakagawa din siya ng international network. Ngunit hindi ko ito matanggap. Maraming magagaling na ospital sa Israel. Ang Hadassah Hospital ay isa sa mga pinakamahusay sa mundo. Mama, hindi lang po ito tungkol sa ospital. Huminga ng malalim si Rachel at sinabi, ito po ang uri ng buhay na gusto kong mabuhay. Hindi isang buhay na laging nasa tensyon, alerto, at handang lumaban. Gusto ko lang pong mamuhay bilang ordinaryong doktor. Para sa akin, ang salitang iyon ay parang pagkakanulo. Para bang tinatalikuran ni Rachel ang halagang pinahahalagahan ko sa buong buhay ko, kaya ano ang naging buhay ko rito? Isang bilangguan na gusto mo lang takasan. Tumataas ang boses ko. Sinubukan kong pigilan ang aking emosyon ngunit mahirap. Umiling si Rachel. Hindi po Mama, mahal ko po ang Israel. Ngunit pakisuyo, tanggapin ninyo na may iba pang lugar kung saan ko maaring abutin ang aking pangarap. Ang pangarap ko ay laging malinaw, ang protektahan ang aking inang bayan. Pumagit na si Noah. Mama, nabago na ang panahon. Hindi na kailangang manatili sa isang bansa. Nasaan man si Rachel sa mundo, siya ay pamilya pa rin natin at isang Israeli. Bumaba ang katahimikan. 3 tao ang nakatayo, nakatinginan ng tahimik. Akala ko na pagkakaibang ang inisip ng dalawa kong mahal na anak sa akin. Hindi ko ba sila kilala ng lubusan? Mama, pakiusap, intindihin niyo po ako. Lumuluha ang mata ni Rachel. Ayaw ko pong biguin kayo, Mama. Ngunit ito po ang buhay ko. Nanatili akong matigas. Bilang isang sundalo, sinanay akong hindi magpapadala sa emosyon. Bilang anak ng isang sundalo ng Israel, hindi ko matatanggap ang pagtalikod sa iyong tungkulin, Rachel. Sa mga salitang iyon, tumigas ang ekspresyon ni Rachel at nabigo ang muka ni Noah. Kinagabihan,
Natapos sa kaguluhan ang aming pag-usap, nagbigay ako ng ultimatum kay Rachel. Rachel, kung alis ka papuntang Pilipinas, hindi ka na anak ko. Sa sandaling lumabas ang nga salitang iyon, parang napunit ang puso ko, ngunit pakiramdam ko ay kailangan kong panindigan ang aking na prinsipyo. Nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ni Rachel. Para bang ipinamana ko sa kanya ang pagiging malamig ng isang sundalo. Masusunod, General Mayo. Sa unang pagkakataon tinawag ako ni Rachel sa aking ranggo. Tumagos ang salitang iyon sa aking puso. Nagulat si Noah at sinabi, Mama, masyado na po iyan. Hinahanap lang ni Rachel ang kanyang pangarap. Noah, kakampihan mo rin ba ang kapatid mo? Nakalimutan mo na ba ang kahulugan ng uniforme na suot mo? Hinawakan ni Noah ang ranggo sa kanyang dibdib at mahinahong sinabi, Nagsusuot po ako ng uniformeng ito, ngunit higit sa lahat, ate po ako ni Rachel. At mas mahalaga po sa akin ang pagsuporta sa isa't isa bilang pamilya. Kung pamilya ka, dapat mong gampanan ang iyong tungkulin. Tungkulin? Tumataas ang boses ni Noah. Mama, hindi po ba tungkulin ng pamilya ang intindihin at mahalin ang isa't isa? Hindi ang ipilit ang parehong landas. Nagulat ako sa sinabi ng aking panganay. Ito ang unang beses na sinuway ako ni Noah ng ganito. Hindi na naksalita pa si Rachel ay lumabas ng silid. Ang tunog ng paksara ng pinto ay parang malakas na putok ng baril. Umiling din si Noah na may pagkabigo at sumunod. Naiwan akong mag-isa ng gabing iyon. Sa loob ng 25 taon ng serbisyo militar, marami akong mahirap na desisyon na ginawa, ngunit hindi ko pa naranasan ang ganito kalaking kawalan ng katiyakan. Talaga bang tama ang ginawa ko? Kinabukasan ng umaga, umalis na ang aking dalawang anak. Sa hapagkainan, tanging ang sulat ni Rachel ang naiwan. Mama, umaasa po akong igagalang ninyo ang aking desisyon. Gusto ko pong maging malakas tulad ninyo, ngunit sa ibang paraan. Umaasa po akong balang araw maunawaan ninyo ako. Sa Pilipinas, mamumuhay po ako ng buong pagmamalaki bilang isang Israeli. Mahal ko po kayo, Rachel. Pagkatapos kong basahin ang sulat, sa unang pagkakataon, umagos ang luha sa aking mga mata. Ang General Mayor ng Hukbong Himpapawid ng Israel, si Sarah Levy, ay lumuluha. Ako, na hindi nakpakita ng kahinaan sa loob ng 25 taon ng serbisyo militar. Paulit-ulit kong tinawagan si Rachel, ngunit hindi siya makontak. Nakontak din ako kay Noah, ngunit malamig niyang sinabi, Mama, maghintay po kayo hanggang handa na si Rachel na makipag-usap sa inyo. Masyado po kayong nagsalita, lumipas ang malinggo at mga buwan. Si Rachel ay talagang umalis patungong Pilipinas, at nagsimulang lumayo rin sa akin si Noah. Ang panganay ko, na laging umuwi tuwing weekend, ay isang beses na lang kung magpakita ang muha sa isang buwan, nagpapatuloy ang serbisyo militar, patuloy kong ginagawa ang aking mga misyon at pinamunuan ang aking mga tauhan. Ngunit ang isang sulok ng aking puso ay laging walang laman. Ito ang lugar kung nasaan ang aking dalawang anak. General Mayor, oras na po para sa pagpupulong ng operasyon ngayong araw. Ang boses ng aking Chief of Staff ay nagbalik sa akin sa realidad. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang magandang paglubok ng araw sa Jerusalem. Ngunit ang paglubok ng araw na ito ay tila malungkot. Sa meeting room malamig kong sinuri ang operasyon gaya ang dati. Walang nakakaalam ng kawalan sa aking puso. Iyon ang buhay ng isang sundalo, isinasantabi ang personal na damdamin at nagtutuon sa misyon. Nang matapos ang pulong at bumalik ako sa aking opisina, nakita ko ang larawan ng aking dalawang anak noong bata pa sila, nakalagay sa aking mesa. Si Noah at Rachel nakangiti ng masaya, habang nakatingin sa akin na nakasuot ng uniforme militar. Noong panahong iyon, itinuring ako nga bata na pinakamagaling na tao sa mundo. Kailan nasimula ang agwat na ito sa pagitan namin, doon ko lang napatanto. Maaring nagtagumpay ako bilang isang sundalo, ngunit ganap akong nabigo bilang isang ina. Iyon ang unang pagkataon sa aking buhay na nakaranas ako ng tunay na pagkatalo, 8 na buwan mula nang umalis si Rachel. Dumating ang aking dating kasamahan, si Colonel David pagkatapos dumalo sa isang International Defense and Security Expo sa Metro Manila at bumalik. Sarah, alam mo ba kung sino ang nakita ko sa Metro Manila? May kakaibang kagalakan sa boses ni David. Walang pakialam akong umiling. Si Rachel, ang bunso mo. Pakiramdam ko ay huminto ang aking puso. Ito ang unang balita mula kay Rachel sa loob ng 8 buwan. Paano? Saan mo siya nakita? Sa Street Lux Medical Center, Global City. Nagkasakit ako bigla sa huling araw ng expo. Kaya pumunta ako sa ospital, at doon, habang naghahanap ng doktor na marunong magsalita ng Hebrew, nakilala ko si Rachel. Nanginginig ang aking kamay habang nagtanong, "Kumusta si Rachel?" Ngumiti si David.
Mukha siyang magaling, Sarah, kumpiyansa at mabait sa mga pasyente. Mukhang pinakakatiwalaan siyang lahat. Hindi lang siya marunong Hebrew, kundi fluent din siya sa English at Tagalog. Komplikado ang aking puso. Sa isang banda, nakahinga ako ng maluwag sa balitang maayos si Rachel, ngunit sa kabilang banda, masakit isipin na mukha siyang masaya doon. At Sarah, may mas nakakagulat na balita pa. Ano? Magpapakasal daw si Rachel. Ano? Sa sinabi ni David, bigla kong tumayo mula sa aking upuan. Naka-engage daw siya sa isang Pilipinong lalaki. Sabi niya, isang opisyal ngang hukbong dagat ng Pilipinas. Dating doktor din daw, mukhang disenteng tao. Nakdilim ang paningin ko. Mapapakasal si Rachel sa isang Pilipino at isang military doctor pa. Ito ay parang isang ganap na deklarasyon ng pagiging permanenteng residente, lampas pa sa pagtatrabaho sa Pilipinas. Nagtanong ba si Rachel tungkol sa akin? Ang aking boses ay nanginginig. Nag-alinlangan sandali si David at sumagot. Nagtanong siya, kung kumusta ka, kung maayos ang iyong kalusugan, at pinasabi niya ito sa iyo. Kinuha ni David ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Nakasulat sa Hebrew ang para kay mama sa sulat kamay ni Rachel. Basahin mo mamaya Sarah. Mahal ka pa rin ni Rachel. Sinusundan lang niya ang kanyang landas. Pakaalis ni David matagal kong hawa ang sobre, hindi ko kayang buksan. Sa huli, kinagabihan, binuksan ko ang sobre. Sa loob nito ay isang larawan at isang sulat. Ang larawan ay si Rachel, nakasuot ng puting doctor's gown, sa harap ng St. Luke's Medical Center, Global City. Nakangiti siya ng masaya, at sa tabi niya ay nakatayo ang isang Pilipinong lalaki, matangkad at seryoso ang kanyang hitsura. Nakasulat sa sulat, Mama, kumusta po kayo? Masaya po ako rito. Nabubuhay po ako sa buhay ng doktor na pinapangarap ko. Ang lalaking nasa larawan ay si David de la Cruz. Dati siyang Philippine Navy Medical Officer at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang cardiac surgeon sa St. Luke's Medical Center. Magpapakasal po kami sa susunod na tagsibol. Sana po ay makadalo kayo, Mama. At si Ate Noa rin po. Ang inyong anak, Rachel. Pakabasa ko ngang sulat na iyon, hindi ako nakatulog buong gabi. Mali ba talaga ang desisyon ni Rachel? Kumuha siyang masaya. Baka ako ang nakamali. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Noah. Naisip ko na kailangan ko nang makipausap kahit sa aking panganay. Noah, may oras ka ba? Gusto kitang kausapin. Naalilangan sandali si Noah at sumagot, sige po mama, makikita po tayo mamayang gabi. Kinagabihan, nakipagkita sa akin si Noah sa isang maliit na cafe sa Tel Aviv. Naging kakaiba sa akin ang kanyang hitsura na nakasuot ng ordinaryong damit sa halip na uniforme militar. Pagkatapos ng 8 buwan, sa wakas ay nakaupo kaming magkaharap at makikita ang pagod sa mukha ng aking anak. Kumusta po mama? Ang bati ni Noah ay awkward. Hindi siya makatawa ng mama ng natural tulad ng dati. Noah, marami kang pinagdaanan. Kumusta ang trabaho sa unit? Ayos lang po. Tinawag niyo po ako dahil kay Rachel, diba? Diretsong sinabi ni Noah. Tunay na anak ko siya. Minana niya ang pagiging direkta na isang sundalo. Narinig ko ang balita tungkol kay Rachel mula kay Colonel David. Magpapakasal na raw siya. Tumango si Noah. Alam ko rin po. Direkta po siyang nakontak sa akin. Ano ang tingin mo sa pagpapakasal ng patid mo sa isang Pilipino? Humigop si Noah ng kapa at maingat na sinabi. Sa totoo lang po, nagulat ako noong una. Ngunit nang makita ko ang larawang ipinadala ni Rachel, mukha siyang masayang-masaya. At mukha din pong disenteng tao ang lalaki. Nakilala mo na ba ang lalaki? Hindi po, ngunit nagbatian kami sa video call. David de la Cruz daw po ang pangalan niya. Magalang at mukhang mahal na mahal niya si Rachel. At higit sa lahat, naalinlangan sandali si Noah at nagpatuloy, may pagkakapareho siya sa inyo mama. Malakas ang pakiramdam ng tungkulin at responsibilidad. Mukhang pinili ni Rachel ang isang taong katulad ninyo mama. Ang masalitang iyon ay napakumplikado sa aking puso. Akala ko ay tinatalikuran ako ni Rachel. Ngunit sa katunayan ay umibig siya sa isang taong katulad ko. Noah, masyado ba akong naging malupit? Sa aking tanong, dumilim ang ekspresyon ni Noah. Mama, sa totoo lang, nadismaya ako. Isa po kayong malakas na babae na natanggol sa Israel sa loob ng 25 taon. Nakakalungkot lang po na hindi niyo maintindihan ang desisyon ng inyong anak. Tumusok sa aking puso ang masalita ni Noah na parang pana. Hindi ko po iniisip na dahil lang sa pinili ni Rachel ang ibang landas, hindi na siya pamilya. Sa halip matapang si Rachel. Nagsisimula siyang bagong buhay sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Ngunit ang pag-iwan sa inang bayan ay
Mama, nagbago na ang mundo. Hindi na mahalaga ang hangganan tulad ng dati. Kahit nasa Pilipinas si Rachel, siya ay Israeli pa rin at pamilya natin. Kinuha ni Noah ang kanyang cellphone at nagpakita ng larawan. Ito ay larawan ni Rachel kasama ang medical staff ng Pilipinas. Lahat sila ay nakangiti at ang ekspresyon ni Rachel ay talagang masaya. Ito po ang mga larawang ipinapadala ni Rachel kamakailan. Hindi ko na po nakita si Rachel na ganito kasaya sa loob ng mahabang panahon. Mukha siyang mas masaya kaysa nung nasa Israel siya. Nagulat ako nang makita ang larawan, talagang mukhang ngang masaya si Rachel. At mas kumpiyansa siya kaysa sa naalala ko. Mama, si Rachel po ay laging tensyonado sa Israel. Ang rocket alarms terorismo sa bisyo milita. Mahihirapan po siyang mag-focus bilang doktor sa ganoong kapaligiran. Tama ang sinabi ni Noah. Ang pamumuhay sa Israel ay laging nasa tensyon. Lalo na ang medical staff ay laging handa sa emergency situations. Kaya, gusto mong basbasan ang kasal ni Rachel? Opo, Mama. At sana po ay ganito rin ang gawin ninyo. Mahal pa rin kayo ni Rachel. Ngunit naghihintay siya na tanggapin ninyo siya. Seryosong sinabi ni Noah. Mama, sa milita, minsan kailangan ng strategic retreat, di ba? Para sa mas malaking tagumpay. Hindi ba ito ang ganoong oras? Ang masalita nga ang aking panganay ay gumamit ng military analogy, ngunit may malalim na karunungan sa likod nito. Siguro ang aking pagmamatigas ay maaring magdulot ng mas malaking pagkawala. Noah, ano ang gusto mong gawin? Gusto ko pong dumalo sa kasal ni Rachel. At sana po, sumama rin kayo, Mama. Pamilya po tayo. Kinagabihan, pagkawi ko, matagal akong nag-isip. Patuloy na umalingaw sa isip ko ang salita ni Noah. Siguro, masyado akong naging matigas. Hindi ba mas mahalaga ang kaligayahan ng aking mga anak kaysa sa aking mga prinsipyo? Kinabukasan ng umaga, nanaginip ako ng kakaiba. Ito ay ang sandali noong bata pa ako nang una akong pumasok sa milita. Tinutulan ni aking ama ang aking desisyon. Nagalit siya, sinabing, ano ba ang pakialam ng isang babae sa pagiging sundalo? Ngunit sinuway ko ang pagtutol ng aking ama at sinundan ang aking landas. Pagkagising ko sa panaginip, napagtanto ko. Ang ginawa ko kay Rachel ay kapareho ginawa sa akin na aking ama. Sinubukan kong pigilan ang desisyon ng aking anak sa pamamagitan ng aking sariling values. Kinagabihan, bumisita ako sa Hadassah Hospital. Gusto kong makita ang lugar kung saan nagtrabaho si Rachel. Sa lobby ng ospital, nakasalubong ko ang isang doktor na kasamahan ni Rachel. Kayo po si General Mayo Sara, di ba? Maraming naikukuwento si Rachel tungkol sa inyo. Nagulat ako sa sinabi ni Doktor. Nakuwento si Rachel tungkol sa akin? O naman po. Talagang ipinakmamalaki niya kayo, sinasabing kayo ang unang babaeng General Mayor ng hukbong himpapawid ng Israel. Ngunit sabay din po siyang naalala na baka biguin niya kayo. Begin? Opo, laging nararamdaman ni Rachel ang presyon na kailangan niyang matugunan ang inyong expectations, General Mayo. Mahalaga po ang pagpapalago ng kanyang kasanayan bilang doktor, ngunit malaki rin po ang kanyang pakiramdam ng tungkulin na mag-ambag sa Israel. Sa pakikinig sa sinabi ngang doktor, sumakit ang aking puso. Nabibigay pala ako nga noong klaseng pasanin kay Rachel. Si Rachel po ay talagang isang mahusay na doktor. May kakaiba po siyang malasakit sa mga pasyente. Ngunit dito kailangan laging handa sa emergency situations. Dahil sa terorismo o digmaan maaring dumating ang mga sugatan anumang oras. Iyon ba ay naging pasanim kay Rachel? Marahil po. Gusto ni Rachel na ma-focus lang sa medisina sa isang mapayapang kapaligiran. Hindi ang paggamot na masugat ng digmaan, kundi mas interesado siya sa papigil sa sakit at papapabuti ng kalusugan. Pagkalabas ko sa ospital, marami akong napatanto. Ang pagpili ni Rachel sa Pilipinas ay hindi dahil sa pagtalikod sa akin, kundi para mabuhay sa buhay ng doktor na tunay niyang gusto. Kinagabihan, muli kong kinontak si Noah. Noah, pwede mo bang kontakin si Rachel? Pakisabi na gusto kong pumunta sa Pilipinas. Talaga po, Mama, may pagtataka sa boses ni Noah. Oh, gusto kong makita mismo ang buhay na pinili ni Rachel at ang lalaki. Mama, tuwang-tuwa po ako. Tuwang-tuwa rin po si Rachel. Sa loob nege 25 taon nege serbisyo militar. Hindi ako nag-apply ng long leave kahit minsan. Laging misyon ang inuna ko. Kaya nang bigla akong mag-apply ng 3-week leave. Nagulat ang lahat ng aking kasamahan. General Mayor, may problema po ba sa inyong kalusugan? Tanong ng aking aide na may pag-alala. Hindi. May personal akong lakad. Pupunta ako sa Pilipinas.
Sa Pilipinas po. Nang walang karagdagang paliwanag, niladaan ko ang dokumento. Para sa opisyal na dahilan, isinulat ko ang paaral ng International Military Cooperation. Ngunit ang tunay na layunin ay ang makipagkita kay Rachel. Nang maaprubahan ang leave, nakmadali akong nahanda. Nirenew ko ang aking pasaporte, nag-apply ng visa, at nangalap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Kakaiba, pakiramdam ko ay naghahanda ako para sa isang operasyon militar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang nagre-reconnaissance, kundi ang umunawa sa bagong mundo ng aking anak. Kinagabihan bago umalis, tiningnan ko ang larawan ni Rachel at nag-isip, tama ba ang desisyon na ginagawa ko ngayon? Kapag nakilala ko si Rachel, may babalik ba ang aming relasyon, nahalong ka ba at pag-asa? Nang dumating ako sa Ben Gurion Airport, sa unang pagkakataon, naging kakaiba sa akin ang sarili ko na nakasuot ng pangkaraniwang damit. Laging nakasuot ako ng uniforme militar. Ang refleksyon ko sa salamin ay isa lamang ordinaryong babaeng nasa katamtamang edad. Bago sumakay sa eroplano, huling nag-text ako kay Rachel. Rachel, pupunta ako sa Pilipinas. Makita tayo. Sumakay ako sa eroplano nang hindi naghihintay ng sagot. Dahil natatakot ako na baka hindi ako makipagkita ni Rachel. Ngunit ito lang ang kaya kong gawin. Sa eroplano, nag-download ako ng app para matuto ng basic Tagalog. Kumusta? Salamat patavat. Nag-practice ako ng pangunahing pagbati. Kakaiba, ang pag-aarang kakaibang wikang ito ay tila naglapit sa aking kay Rachel. Pagkatapos ng 12 oras na flight, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang unang hangin ng Pilipinas na sumalubong sa akin pagbabakong roplano ay mainit at mahalumigmig. Ang Metro Manila nung Mayo ay tila na sa kasaksagan ng taxibol. Pagkalabas kong airport, tiningnan ko ang aking cellphone. May sagot mula kay Rachel. Mama, talaga po. Hindi po ako makapaniwala. Susunduin ko po kayo sa airport? Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako tinanggihan ni Rachel. Sa halip, malugot niya akong sasalubungin. Salamat Rachel. Mag-check-in muna ako sa hotel. Makita tayo bukas. Napadala ako ng maikling sagot at sumakay sa Airport Express. Ngayon, papunta na ako sa Metro Manila. Nagsisimula na ang paglalakbay ng isang general ng Israel na naglakbay sa kabilang panig ng mundo para hanapin ang kanyang anak. Ang tren mula NAIA patungong Metro Manila ay malinis at tahimik. Bilang ugali ng sundalo, sinuri ko ang paligid, lahat ay mayos. Ang mataw ay nakapila at walang malakas na nag-usap. Iba talaga ang kapaligiran sa Israel. Nang dumating ako sa Manila, naghihintay sa akin ang unang cultural shock. Napakaraming tao ang mabilis na gumagalaw, at ang mga digital device ay makikita saan man. Iba talaga ang tanawin sa Tel Aviv. Habang nakasakay sa taxi patungong hotel, tiningnan ko ang tanawin sa labas ng bintana. Ang hapon sa Metro Manila ay masigla. Kumikinang na salamin sa bawat gusali, malinis na kalsada, maayos na sistemang rapiko. Para bang lahat ay gumagalaw ayon sa plano. Galing po kayo sa Israel? Tanong ng taxi driver sa putol-putol na Ingles. Marahil ay narinig niya akong nakikipag-usap sa Hebrew sa telepono. Oo, para bisitahin ang aking anak. Ay, nasa Pilipinas po ang anak ninyo. Sana po ay magsaya kayo. Maikling usapan lamang iyon, ngunit kakaiba, naging mainit ang aking puso. Ito ay isang maliit na kabaitan na naramdaman ko sa isang estrangherong bansa. Pagka-check-in sa hotel at pagpasok sa silid, bumukas ang tanawin ng Metro Manila sa labas ng bintana. Ang matatayo na gusali sa kahabaan ng Pasig River, at ang ilog na umaagos sa gitna. Ang ganda. Nang isipin ko na sa tanawing ito nakatira si Rachel, bigla ko siyang namimiss. Kinabukasan, sinadya kong gumising ng maaga at naglakat-lakat sa Metro Manila. Sa ugalingang sundalo, gumising ako ng 5 AM at natapos ang paghahanda. Tahimik pa ang kalsada, ngunit nakita ko na ang nga jojoging at mga lakal na nagsisimula na sa kanilang trabaho. Nalakad ako patungong istasyon upang sumakay ng MRT. Agad kong napatanto kung gaano kahusay ang sistema MRT. Ang lahat ng signage ay nakasulat sa Tagalog at Ingles. Isang papapakita ng malasakit sa mga dayuhan. Nang dumating ako sa isang shopping area na tulad ng Greenbelt, Glorieta sa Makati, nakaranas ako ng isa pang kultura. Sa bawat tindahan ng kosmetiko, makikita ang nga makukulay na karatula at ang nga batang empleyado ay masayang bumabati at sumasalubong sa mga customer. Naramdaman ko ang popularidad ng lokal at internasyonal na produktong kagandahan. Habang naglalakad sa kalsada, nakita ko ang isang cafe. Pumasok ako at umorder ng Amerikano.
Saan po kayo galing? Tanong ng barista sa Ingles. Galing ako sa Israel. Wow, talaga po. Anong klaseng bansa po ang Israel? Maikling usapan lamang iyon, ngunit nagustuhan ko ang natural na pagkausyoso na ito, isang bagay na hindi ko gaanong nararanasan sa Tel Aviv. Habang umiinom ng kape, tumingin ako sa labas ng bintana. Bigla kong naisip ang hitsura ni Rachel na naklalakat sa kalsadang ito. Marahil ay namili rin siya rito at nakape kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinahapunan, bumisita ako sa Intramuros, ang makasaysayang Wallet City. Naging kahanga-hanga ang tradisyonal na arkitektura sa gitna ng modernong gusali. Pagpasok ko sa Intramuros, parang lumayo ang ingay ng Metro Manila. Tahimik at marilak na mga gusali, malinis na hardin. Dito nakita ko ang ibang muka ng Pilipinas. Nang papalubok na ang araw, napunta ako sa isang rooftop bar, view deck sa Bonifacio Global City, BGC upang makita ang tanawin ng lungsod. Habang nakasakay sa elevator paakyat, tiningnan ko ang buong Metro Manila. Ang Pasig River ay tahimik na dumadaloy sa gitna ng kagubatan ng gusali at ang ngaburol ay yumayakap sa lungsod. Mula sa observation deck ng tower, habang tinitingnan ang night view ng Metro Manila, naisip ko. Sa wakas, unti-unti kong naiintindihan kung bakit mahal ni Rachel ang lungsod na ito. Lahat ay mukhang organisado, malinis, at ligtas. Habang pauwi sa hotel, na-ring ang aking cellphone. Si Rachel iyon. Mama, saan po tayo makikita bukas? Gusto niyo po bang pumunta sa apartment ko? Nag-alinlangan ako sandali, ngunit sa huli ay pumayag. Sige, ibigay mo ang address. Sa Ayala Center po, Makati City. Makikita po tayo bukas ng 11 AM. Pagkababa ko ng telepono, huminga ako ng malalim. Bukas, pagkatapos ng 8 buwan, makikita kami ni Rachel. Ang puso ko ay puno ng pag-asa at kaba. Paano kaya nagbago si Rachel? Ano kaya ang magiging resulta ng aming pagkikita? Kinabukasan ng umaga, mas matagal akong naghanda kaysa dati. Ano ang isusuot ko? Ano ang unang sasabihin ko? Pakiramdam ko ay kinakabahan ako, tulad ng bago ang isang mahalagang operasyon. Sa huli, pinili ko ang pinakakomportableng damit, isang ordinaryong blusa at palda, hindi uniforme militar. Sumakay ako ng taxi patungo sa address na ibinigay ni Rachel. Sinabi ng taxi driver na ang Ayala Center sa Makati City ay isa sa mga upscale residential area sa Metro Manila. Nagtataka ako kung paano nakatira si Rachel sa ganung lugar. Nang dumating ako sa harap ng isang modernong apartment complex, nag-alinlangan ako sandali. Ang gusali ay elegante at malinis, at ang 24-hour security system ay mukhang perpekto. Sa lobby, nang sabihin ko ang pangalan ni Rachel, magalang akong inakay ng security guard. Habang nakasakay sa elevator patungong 15th floor, mas mabilis ang tibok ng puso ko. Nakatayo ako sa harap ng 1503 at huminga ng malalim, at kumatok. Bumukas ang pinto at nakita ko si Rachel. Pagkatapos ng 8 buwan, ang aking anak ay ganap na nagbago. Mukha siyang mas mature at puno ng kumpiyansa. Sa halip na ang tensyonadong ekspresyon na nakita ko sa Israel, mayroon siyang payapang ngiti. Mama, nanginginig ang boses ni Rachel. Sandali lang kaming nakatinginan, at si Rachel ang unang yumakap sa akin. Pasok po mama. Ang apartment ni Rachel ay malinis at moderno. Mula sa malaking bintana, makikita ang tanawin ng Metro Manila. Sa dingding ay nakasabit ang larawan ng tanawin ng Pilipinas, kasama ang larawan ng Jerusalem. Hindi pa rin pala tuluyang nakalimutan ni Rachel ang kanyang pinanggalingan. Gusto niyo po bangang saa o kape? Sa pakiusap. Habang naghahanda si Rachel ng saa sa kusina, tiningnan ko ang sala. Puno ng medical books ang bookshelves. Nahalo ang nga aklat na nakasulat sa Hebrew, English, at Tagalog. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay sa frame ang medical license ni Rachel. Nakasulat doon ang Rachel Levy, MD, International Patient Services Street, Lux Medical Center, Global City. Mukhang mayos ka rito. Dinala ni Rachel ang saa at inilagay sa mesa. Opo, talagang masaya po ako. Sa simula mahirap pong mag-adjust, ngunit ngayon talagang masaya po ako. Sandali kaming tahimik na uminom ng tsaa. Ito ay isang awkward na katahimikan, ngunit kung isipin ang malamin na pamamaalam 8 buwan na ang nakalipas, natural na ito. Kumusta ang buhay mo rito? May pagkakaiba ba sa pagiging doktor sa Israel? Ako ang unang nagsimula ng pag-usap, kuminang ang mata ni Rachel. Mukha siyang masaya nang mapakita ako ng interes sa kanyang propesyon. Marami po ang pagkakaiba. Dito, ang pasyente ang sentro. Sa Israel, laging kailangan naming maging handa sa emergency situations, ngunit dito,
mas makakapag-focus ako sa preventive medicine at sa kalidad ng buhay ng pasyente. Pasyonatan na ikinuwento ni Rachel ang tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi niya na bilang doktor na marunong magsalita ng Hebrew at Arabic sa International Patient Services, marami siyang tinutulungang pasyente mula sa Middle East. Dito, kinikilala po ako bilang Rachel, hindi bilang anak ni Sarah. Sa pamamagitan po ang aking sariling kakayahan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Si Rachel ay laging tinatawa na anak ng General Mayor sa Israel. Marahil ay naging pasanin sa kanya ang titulong iyon. Kaya, dito mo pinaplano ang iyong kinabukasan? Sa aking tanong, naalinlangan sandali si Rachel. Opo, Mama. Plano ko pong manirahan dito. At itinuro ni Rachel ang kanyang daliri. Kumikinang ang singsing. Malapit na po akong mapakasal. Bumigat ang aking puso. Alam ko na ang katotohanan, ngunit iba ang pakiramdam kapag direkta kong narinig mula kay Rachel. Gusto mo bang makuwento patungkol sa kanya? Lumiwanag ang ekspresyon ni Rachel. Si David de la Cruz po. Dati siyang Philippine Navy Medical Officer at ngayon ay cardiac surgeon sa Street Lux Medical Center. Nakilala po namin ang isa't isa nung nagsimula po ako dito sa ospital. Nag-resign po si Kuya David sa Navy at naging civilian doctor. Medical officer, akala ko'y lumayo ka sa koneksyon sa militar kaya ka pumunta sa Pilipinas. Ngumiti si Rachel sa aking sinabi. Ironic po, di ba? Ngunit iba po si Kuya David. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa militar para maging mas mahusay na doktor. At higit sa lahat, ganap niya akong iginagalang, ang aking madesisyon, ang aking mapangarap. Nakita ko ang pag-ibig sa mga mata ni Rachel. Mukha talaga masaya ang aking anak. Gusto kong makilala si David de la Cruz. Sa aking sinabi, masayang ngumiti si Rachel. Talaga po mamayang gabi po tayo makikita. Gustong-gusto po kayong makilala ni Kuya David. Kinahapunan, dinala ako ni Rachel sa paglilibot sa Metro Manila. Nag-half-day leave siya sa ospital. Binati namin ang cafe na madalas puntahan ni Rachel, ang Intramuros, at binisita rin namin ang Street Lux Medical Center, Global City kung saan siya nagtatrabaho. Sa lobi ng ospital, nang makita ko si Rachel na nakasuot ng puting doctor's gown, naramdaman ko ang pagmamahal sa aking puso. Nakasuot ng puting gown sa halip na Israeli military uniform, talagang mukha siyang matapang. Doc Rachel, siya po ba ang inyong ina? Bati sa akin ng isang Pilipinong nurse. Opo. Galing po sa Israel. Talaga po, laging ipinakmamalaki ni Doc Rachel ang kanyang ina, na siya ang unang babaeng General Mayo ng hukbong himpapawid ng Israel. Nagulat ako nang marinig iyon. Ipinagmamalaki ako ni Rachel. Pagkalabas namin sa ospital, tinanong ko si Rachel, ipinagmamalaki mo ako. Nakalilangan sandali si Rachel at tumango, o naman po Mama, kayo pa rin po ang pinakarespetadong tao sa buhay ko. Hindi po nagbago iyon kahit nagaway tayo. Sa mga salitang iyon, lumuha ang aking mga mata. Akala ko, galit si Rachel sa akin, ngunit patuloy pa rin pala niya akong ginagalang. Nang dumating ang gabi, napunta kami sa isang restaurant na may tanawin ng Manila Bay. Naghihintay sa amin si David de la Cruz. Nang dumating kami sa restaurant, sinalubong kami ni David de la Cruz. Siya ay isang lalaking matangkat, mahigit 180 cm, at may maayos na hitsura. Naramdaman ko ang pagiging kalmado ang isang doktor at sabay ang tindig ng isang dating sundalo. Kumusta po, Ginang Levy? Isang karangalan po na makilala kayo. Magaling magsalita ng Ingles si David at nag-shalom din siya sa Hebrew. Mukhang natuto siya ng basic Hebrew greetings. Maingat ko siyang sinyuri. Sa mata ng isang sundalo, malinaw na isang well-trained na tao siya. Sa kanyang tindig at tingin, naramdaman ko ang disiplina at pakiramdam ng tungkulin. Ngunit sa kanyang mamata na nakatingin kay Rachel, may malalim na pag-ibig. Magandang gabi, G. de la Cruz. Masaya akong makilala ka. Umupo kami sa mesa at dumating ang nga pagkaing Filipino, iba-ibang side dishes at ang adobo at sinigang. Kumusta po ang pagkaing Filipino, Ginang Levy? Tanong ni David, masarap. Mukhang mas maraming spices kaysa sa pagkain ng Israel. Ang pag-usap ay natural na umagos. Ikinuwento ni David ang kanyang karanasan sa militar. Sinabi niya na naglingkod siya bilang medical officer sa Philippine Navy at pagkatapos ay naging isang cardiac surgeon. Narinig ko po na ang ina ni Rachel ay isang General Mayor sa hukbong himpapawid ng Israel. Talagang kahanga-hanga po kayo. Ganon ba ang tingin mo? Bilang doktor at dating sundalo, ano ang tingin mo sa isang babaeng general? Gusto kong malaman ang kanyang tunay na damdamin. Naisip sandali si David at seryosong sumagot. Sa medical na komunidad at sa militar,
Naniniwala po ako na ang gikakayahang ay walang gikinalaman sa kasariang, ang gimahalaga ay ang giprofesionalismo, pamumuno, at responsibilidad. Naniniwala po ako na kayo Ginang Levy ay umaya sa ranggo ng General Mayor dahil taglay niyo ang lahat ng iyan. Nagustuhan ko ang kanyang sagot, nararamdaman ko ang sinseridad, ngunit ano ang tingin mo sa pagpapakasal sa isang Israeli? Ang Pilipinas at Israel ay mga bansa na may ganap na makaibang kultura. Ngumiti si David. Sa katunayan, ang Israel at ang Pilipinas ay may mas maraming pagkakapareho kaysa sa iniisip. Parehong kailangang makaligtas ang dalawang bansa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang identidad sa gitna ng mga makapangyarihang bansa. At ang kahalagahan ng pamilya, ang pagmamahal sa edukasyon, ang pagmamalaki sa kultura, marami po ang mga pagkakapareho. Tumango ako sa kanyang sinabi. Nang paisipan ko, tama ang sinabi niya. At higit sa lahat, mahal ko po si Rachel. Ang kanyang pinanggalingan o nasyonalidad ay hindi mahalaga. Mahal ko po si Rachel bilang tao. Hinawakan ni David ang kamay ni Rachel, at ngumiti si Rachel ng masaya. Naramdaman ko ang katotohanan ng kanilang pag-ibig. Kailan niyo balak mapakasal? Tanong ko sa susunod na buwan, Mama. Nagpaplano po kaming isang maliit na kasal. Iimbitahan lang po namin ang pamilya ni Kuya David at ilang malalapit na kaibigan. Sana po ay makadalo kayo, Mama. At si Ate Noa rin. Sa sinabi ni Rachel, nag-isip ako sandali. Ang aking anak ay magpapakasal sa isang dayuhan. 8 buwan na ang nakalipas, hindi ko ito kailanman matatanggap. Ngunit ngayon, nakita ko ang kaligayahan ni Rachel at nakilala ko rin si David de la Cruz. O naman Rachel, siguradong dadalo ako sa kasal mo. Sa aking sagot, lumuha ang mata ni Rachel. Masaya rin ang ekspresyon ni David. Pagkatapos ng hapunan, naunang umalis si David para bigyan kami ni Rachel ng oras para mag-usap. Isang isip batang pagalang. Rachel, mukhang mabait si Gay de la Cruz. Masayang ngumiti si Rachel. Opo, Mama, talaga mabait po si Kuya David at sa ilang aspeto kamukha niyo po siya. Ako? Sa anong aspeto? Ang pakiramdam ng tungkulin, responsibilidad, at ang mainit na puso sa loop. Sa labas, mukha siyang malamig, ngunit sa loob, siya ay isang taong may mainit na puso. Tulad ninyo, Mama, nang marinig ko iyon, ngumiti ako. Sa huli, pinili ni Rachel ang isang taong may kaparehong values sa akin. Mama, kumusta po ang karanasan ninyo dito sa Pilipinas? Sa tanong ni Rachel, prangka akong sumagot, nakakagulat, nagustuhan ko. Organisado mahusay, at maraming elemento na gusto ko bilang isang sundalo. Ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan kung bakit mo pinili ang lugar na ito. Nakarungiting ang pakalma sa mukha ni Rachel. Sa ikapitong araw ng aking pagbisita sa Pilipinas, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Bigla na lang dumating si Noah sa Pilipinas. Ate, nakita ni Rachel si Noah sa arrival gate ng IA at tumakbo palapit. Sa pagyaka ng dalawang makapatid, naramdaman ko ang pagmamahal sa aking puso. Nagulat ako, paano ka napunta rito, ate? Na-leave ako. Hindi ko kayang iwan kang maisa, Mama. Ngumiti si Noah habang nakatingin sa akin. Matagal na rin nang huli kong makita si Noah na nakasuot ng ordinaryong damit at hindi uniforme militar. Noah, maraming salamat. Yumakap ako sa aking panganay. Hindi ko na alam kung gaano katagal nang huling natipon ang aming pamilya ng ganito. Mama, nakilala niyo na po ba ang magiging asawa ni Rachel? Oh, kahapon. Mukha siyang mabait. Nagulat si Noah. Talaga po? Kung kayo ang nagsabi niyan. Nagbabago ang mga tao, Noah, pati ang mama mo. Kinagabihan, kaming talo ay nakasama sa apartment ni Rachel. Ito ang unang pagkakataon na natipon ang pamilya sa loob ng 8 buwan. Ate, kumusta ang Pilipinas? Tanong ni Rachel kay Noah. Mas maganda kaysa sa inaakala ko. Organisado, at mabait din ang mga tao. Naintindihan ko na kung bakit gusto mong manirahan dito. Ikinuwento ni Noah ang kanyang impresyon sa paglilibot sa Metro Manila sa loob ng isang araw. At Rachel, talagang mukha kang masaya? Mas masaya kaysa noong nasa Israel ka. Talaga po ate, dito kaya kong mabuhay sa buhay ng doktor na gusto ko. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Mga kwento na naipon sa paglipas ng panahon, pagkamis sa isa-isa, at mga plano para sa hinaharap. Kinabukasan, nakilala ni Noah si David de la Cruz. Na-curious ako sa pakikita ng dalawa dahil si Noah ay isang aktibong sundalo pa rin, at si David de la Cruz naman ay isang dating sundalo. G. De la Cruz, masaya akong makilala ka. Ako ang ate ni Rachel. Opo, kumusta po kayo?
maraming ikinuwento si Rachel tungkol sa inyo. Ang pag-usap ang dalawa ay natural na umagos. Nga kuwento tungkol sa militar, medisina, at tungkol kay Rachel. David, ano ang tingin mo kay Rachel? Sa diretsong tanong ni Noah, seryosong sumagot si David de la Cruz. Si Rachel po ay ang pinakamahusay na doktor na nakilala ko at ang pinakamainit na tao. At higit sa lahat, matapang siya. Dahil siya ay isang taong may tapang na isugal ang lahat para sa kanyang pangarap at maksimula sa isang bagong lugar. Tumango si Noah, magandang sagot iyan, pakisuyo alagaan mo si Rachel. Siyempre po. Mas mahalaga siya sa akin kaysa sa aking buhay. Kinagabihan, sinabi sa akin ni Noah, Mama, mukhang talagang disenteng tao si David. Kitang-kita po na mahal niya si Rachel. Oh, ganon din ang tingin ko. Kung gayon, kailangan na nating mahanda para sa kasal. Ngumiti ako sa sinabi ni Noah. Tuwang-tuwa ako nang makita ang dalawa kong anak na makasundo ng ganito. 2 linggo na lang ang kasal ni Rachel. Ako at si Noah ay napasya na palawigin ang aming pananatili sa Pilipinas para tumulong sa paghahanda ang kasal. Ang kultura ng kasal sa Pilipinas ay malaki ang pagkakaiba sa Israel. Ito ay mas simple at practical. Naplano sina Rachel at David de la Cruz ng isang maliit, intimate na kasal sa isang simpleng wedding hall. Imbitahan lang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Mama, bakit hindi niyo po subukan ang pagsusuot ng Filipiniana gown? Mungkahi ni Rachel, Filipiniana, ang tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas? Opo, talagang napakaganda po niyan. Babagay po sa inyo, Mama. Kaya napunta kami sa isang Filipiniana boutique. Pumili ako ngang kulay ube na Filipiniana gown at si Noah naman ay pumili ngang berdeng Filipiniana. Ang aming hitsura sa harap ng salamin ay parang galing sa ibang mundo. Mama, talagang napakaganda niyo po. Sa sinabi ni Rachel, ngumiti ako. Sa loob ng 25 taon, ito ang unang pagkakataon na nasusuot ako ng marila na tradisyonal na kasuotan sa halip na uniforme militar. Habang nakasuot ng Filipiniana gown at naglalakad sa Intramuros, marami kaming kinuha na larawan. Maraming turista ang natataka na tumingin, ngunit kakaiba, naging payapa ang aking puso. Ilang araw bago ang kasal, nakilala ko ang mga magulang ni David de la Cruz. Ang ama ni David ay isang retiradong colonel ng Philippine Army at ang kanyang ina ay isang dating nurse. Isang karangalan po na makilala kayo, Ginang Levy. Magalang na bating ang ama ni David. Ito ay isang papapakita ng respeto ng sundalo sa sundalo. Ako po ang masaya na makilala ang mga magulang ng isang mabuting anak. Mainit na sinabi nga ina ni David. Si Rachel po ay talagang isang mabuting bata. Ganap na nakbago si David mula nang makilala niya si Rachel. Paano po siya nakbago? Mas sumigla po siya at mas masigasik sa trabaho. Dahil po kay Rachel, naging mas masigla ang kanyang buhay. Habang kumakain ang dalawang pamilya, pinausapan namin ang kinabukasan ng mga bata. Makaiba man ang wika at kultura, pareho ang puso nga magulang na nakmamahal sa kanilang nga anak. Sana po, sa hinaharap, ang aming nga apo ay marunong magsalita ng Hebrew at Tagalog. Sabi ngang ina ni David, kung ganon, magiging talagang espesyal na mabata sila. Sumang-ayon din ako. Gaano kaya kaganda kung ang aking maapo ay lalaki bilang nga bata na nakakaunawang ng dalawang kultura? Sa araw ng kasal, maaga akong gumising at nahanda. Nang tiningnan ko ang aking sarili sa salamin na nakasuot ng Filipiniana gown, kakaiba, naging payapa ang aking puso. Ito ay isang sandali na hindi ko kailanman inakala 8 buwan na ang nakalipas. Sa sandaling nakita ko si Rachel sa wedding ceremony, lumuha ako ng luha ng emosyon. Talagang napakaganda ng aking anak na nakasuot ng puting wedding gown. At higit sa lahat, mukha siyang masaya. Mama, maraming salamat po ngayon. Hinawakan ni Rachel ang aking kamay at sinabi, Rachel, sapat na sa akin ang kaligayahan mo. Ang kasal ay simple ngunit makabuluhan. Habang nakikita ko sina David de la Cruz at Rachel na nangangako sa isa-isa, naging tiyak ako na tama ang aking desisyon. General Mayo Sara, pakiusap po, isang maikling mensahe. Tinawa ako ng host. Kinuha ko ang mikropono at tumayo. Sa loob ang 25 taon, naglingkod ako sa hukbong himpapawid ng Israel at marami akong natutunan. Ngunit ang pinakamalaking aral ay nakuha ko mula sa aking anak na si Rachel, na ang tunay na tapang ay hindi ang patalikot sa iyong nga pangarap. Nanginginig ang aking boses. Rachel, sa simula, mahirap kong unawain ang landas na pinili mo. Ngunit ngayon, alam ko na, ikaw ay talagang isang matapang na tao. At David, salamat sa pagpapasaya sa aking anak. Pumuto ang palapakan at pinunasan ko ang aking nga luha. Pagkatapos ang kasal, sa reception, sinabi sa akin ni Noah, Mama, napakaganda ng sinabi ninyo. Marami rin po kayong nakbago, Mama.
Nagbabago ang mga tao, Noah, at minsan ang pagbabago ay paglago. Kinagabihan, pagkawi ko sa hotel, napadala ako ng larawan sa aking kasamahan sa Israel. Nagulat ang lahat nang makita ang aking larawan na nakasuot ng Filipiniana gown at dumalo sa kasal. Nagsusuot kang Filipiniana General Mayor? Oh, kasal nga na ko. Gusto kong igalang ang tradisyon ng Pilipinas. Ilang araw pagkatapos, dumating ang araw ngang pag-alis sa Pilipinas. Sa airport, pinuntahan kami ni Rachel at David de la Cruz. Mama, madalas po kayong bumisita. At si Ate Noa rin po. Oo naman. At kayo rin bisitahin niyo ang Israel. Gusto kong ipakita kay David ang aking pinanggalingan. Yumukod ng malalim si David de la Cruz. Ginang Levi, alagaan ko po si Rachel. At talagang excited po ako sa pagbisita sa Israel. Bago sumakay sa eroplano, huling niyakap ko si Rachel. Rachel, ipinagmamalaki kita. Talaga. Ipinagmamalaki rin po kita, Mama. Dahil po sa inyo, narating ko po ito. Habang nakatingin sa palayo na tanawin ng Metro Manila mula sa bintana ng eroplano, naisip ko. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang basta pagbisita sa aking anak. Ito ay isang paglalakbay upang muling matuklasan ang aking sarili. Nang dumating ako sa Tel Aviv, ganap na nagbago ako. Ang General Mayor ng Hukbong Himpapawid ng Israel, si Sarah Levy, ay isang sundalo pa rin. Ngunit ngayon ay isang ina rin na naunawaan ang kaligayahan ng kanyang anak sa kabila ng hangganan. Sa unang araw ng aking pagbabalik sa opisina, napansin ng aking nang kasamahan ang aking pagbabago. General Mayor, mukha kayong naiba. Oh, mukha po kayong mas relax at mas madalas nang ngumiti. Ngumiti ako at inilagay ang wedding photo ni na Rachel at David de la Cruz sa aking mesa. Nagpakasal ang anak ko sa Pilipinas. Wow, congratulations! Ang gunit sa Pilipinas? Oh, nagtatrabaho ang anak ko bilang doktor sa Pilipinas. Talagang masaya siya. Kinakabihan, pakawi ko. Nag-video call ako kay Rachel. Mama, nakarating na po kayo ng mayos? O nakarating ako ng ligtas? Nakplano na ba kayo na honeymoon? Opo, pupunta po kami sa El Nido, Palawan sa susunod na buwan, at sa susunod na taon, plano rin po naming magbakasyon sa Israel. Talaga, ayos lang ba kay David na pumunta sa Israel? Opo, interesado po talaga si Kuya David sa Middle East. Lalo na, gusto niyang matuto tungkol sa medical system Israel. Pagkatapos ng video call, tiningnan ko ang night view ng Tel Aviv sa labas ng bintana. Pamilyar ang tanawin ngunit ngayon ay iba na ang aking pananaw. Pakiramdam ko ay bahagi ito ang isang mas malaking mundo. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng espesyal na alok mula sa lupang militar. General Mayor, gusto niyo po bang mangasiwa sa Military Medical Cooperation Program sa Pilipinas? Malaki po ang maitutulong ng inyong karanasan sa Pilipinas. Naging interesado ako sa mungkahing ng Chief of Staff. Pakikipagtulungan sa Pilipinas, opo. Lalo na ang pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa medical system sa panahon ng digmaan o joint training. Tinanggap ko ang alok. Ngayon, opisyal na akong makakapatrabaho sa bansa kung nasaan ang aking anak. Noong taglagas ng taong iyon, opisyal akong muling bumisita sa Pilipinas. Sa pagkataong ito bilang bahagi ng delegasyon ng Israeli Ministry of Defense. Mama, official visit po. Talagang kahanga-hanga. Sinalubong ako ni Rachel sa airport. Sa pagkakataong ito, kasama rin si David de la Cruz. Ginang Levy, sa pagkakataong ito, abala po kayo sa inyong official schedule. Ngunit makakaroon pa rin ako ng oras para sa inyo. Sa pagbisitang iyon, nakipagkita ako sa mga medical staff ng Pilipinas at tinalakay ang nga paraan ng medical cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Tumulong din si Rachel bilang interpreter. General Mayor Sarah, ang inyong anak po ay talagang isang mahusay na doktor. Sabi ng Chief Medical Officer ng Philippine Department of National Defense. Kinikilala rin po namin ang kakayahan ni Dr. Rachel sa aming ospital. Ipinagmalaki ko ng marinig na tinawa si Rachel na Dr. Rachel. Kinagabihan, sa hapag-kainan ng pamilya, nabigay ng nakagulat na balita si Rachel. Mama, may magandang balita po kami. Ano? Nakatinginan sina Rachel at David de la Cruz at ngumiti. Buntis po ako. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Magkakaroon ako ng apo. Talaga? Congratulations. Niyakap ko silang dalawa. Kailan siya ipapanganak? Sa susunod na taksibol po. Sa Abril po ang due date. Kung gayon, maaring ipanganak siya sa Israel. Ngumiti si Rachel sa aking sinabi. Hindi po mama, dito po ako manganganak. Ngunit sana po ay makadalo kayo mama.
Siyempre pupunta ako. Ito ang una kong apo. Kinagabihan, tinawagan ko si Noah. Noah, magiging tita ka na. Talaga po? Buntis si Rachel? Oh. Sa susunod na taksibo siya manganganak. Wow, congratulations! Kailangan ko ring mag-leave para pumunta. Ilang buwan pa katapos, muli akong napunta sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, para tingnan ang aking apo. Sa airport, mag-isa lang si David de la Cruz na sumalubong sa akin. Ginang Levy, hindi po nakalabas si Rachel dahil manganganak na po siya. Malapit na po siyang manganak. Talaga, kung gayon, bilisan na natin sa ospital. Nang dumating kami sa ospital, nasa delivery room si Rachel, naghintay ako sa labas, mahigpit na hawak ang aking mga kamay. Ilang oras pagkatapos, lumabas ang nurse at sinabi, "Congratulations! Isang malusog na babae po. Ito ang sandali nang ipinanganak ang aking unang apo." Nang makita ko si Rachel na lumabas mula sa delivery room, lumuha ako ng luha ng emosyon. "Mama, nagawa ko po. Talagang pinahirapan mo, Rachel. Kumusta ang sanggol? Talagang maganda po siya. Kamukha niyo po, Mama." Sa sandaling nakita ko ang aking apo sa nursery, nawalan ako ang salita. Isang maliit at mahalagang buhay ang nasa harap ko. Ano ang ipapangalan mo sa kanya? Sarah po. Sumunod po sa pangalan ninyo, Mama. Ang Filipino name po niya ay Sarah de la Cruz. At pleno po naming ilagay ang Shaloma bilang panggitnang pangalan. Sarah Shaloma de la Cruz. Kapayapaan po ang ibig sabihin. Isang apo na may pangalan ko. Naging masaya ang aking puso. At gusto naming lumaki siya bilang isang bata na nagiging tulay sa pagitan ng dalawang kultura, ang bansa ng kanyang lola at ang bansa ng kanyang ama. Mula noon, nanatili ako sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo at inalagaan ang aking apo. Napalit akong ng diapers, pinainom ng gatas, at kinantahan ng lulabay. Magabagay na hindi ko kailanman nagawa sa loop, naga-Yirmibesh Town, naga-serbisyo militar. "Mama, kumusta po ang pag-alaga ng apo?" tanong ni Rachel. "Kakaiba. Ang isang maliit na buhay ay makakapabigay ganito kalaking kagalakan. Inalagaan mo rin ako ng ganito, di ba?" "Oh, ngunit noong panahong iyon, masyado akong abala para lubos na ma-enjoy. Ngayon ay iba na." Habang yakap ko ang aking apo, nawala ang lahat ng aking pag-alala. Sa pag-iisip pa lang kung anong klaseng tao ang lalaki ang maliit na batang ito, kung anong klaseng pangarap ang magkakaroon siya, ay nakakakilig na. Nang dumating ang oras para bumalik sa Israel, talagang nalungkot ako. "Sarah, babali ang lola mo. Lumaki kang maluso." Hinalikan ko ang aking maliit na apo at napaalam, "Mama, madalas po kayong bumisita. Hinihintay po kayo ni Sarah." "O naman, at kayo rin, bumisita sa Israel. Gusto kong ipakita kay Sarah ang pinanggalingan ng kanyang lola." Ngayon, ako ay 60 taong gulang. Naglingkod ako sa hukbong himpapawid ng Israel sa loob ng 35 taon at nak-retire bilang Brigadier General. Pagkatapos mag-retire, nagdatrabaho ako sa Israel-Philippines Cultural Exchange Foundation. Ang aking apo, si Sarah, ay 5 taong gulang na ngayon. Lumaki siya bilang isang matalinong bata na marunong magsalita ng Hebrew, Tagalog, at English. 3 beses sa isang taon, bumibisita ako sa Pilipinas para makasama ang aking apo. Si Rachel ay naging isang full professor sa St. Luke's Medical Center Global City. Pinamumunuan niya ang Middle East Medical Cooperation Program. Si David de la Cruz naman ay nagtatayo ng reputasyon bilang isang cardiac surgeon. Si Noah ay naglilingkod pa rin bilang isang aktibong sundalo. Na-promote siya bilang Lieutenant Colonel noong nakaraang taon. Hindi pa siya kasal, ngunit nakikipagdate na raw sa isang mabuting tao. Ilang buwan na ang nakalipas, tinanong ako ngang apo kong si Sarah, "Lola, bakit po nakatira si Mama sa Pilipinas?" "Dahil masaya si Mama doon, Sarah." "Lola, hindi po ba kayo malungkot dahil malayo si Mama?" Nakisip ako sandali at sumagot, "Noong una, nalungkot ako. Ngunit ngayon, ipinagmamalaki ko siya. Dahil matapang na hinanap ni Mama ang kanyang landas, magiging matapang din po ako kapag lumaki na ako." Ngumiti ako sa sinabi ni Sarah. "Oh Sarah, ngunit ang tunay na tapang ay hindi ang makipag-uwi sa iba. Ito ay ang gawin ang tingin mong tama at subukang unawain ang nga mahal sa buhay." Habang sinasabi ko iyon, napagtanto ko, ganap na nabago ang kahulugan ng kalakasan na hinabol ko sa buong buhay ko. Dati, inakala kong ang kalakasan ay ang hindi pagtalikod, ang pagpanatili sa iyong mapaniniwala hanggang sa huli. Ngunit ngayon, alam ko na, ang tunay na kalakasan ay ang pagtanggap sa pagbabago, ang pagkilala sa iyong mga pagkakamali, at ang paggalang sa mga desisyon ng mga mahal sa buhay.
Nang piliin ni Rachel ang Pilipinas, inakala kong ito ay kahinaan. Inakala kong tumatakas siya mula sa kahirapan. Ngunit ngayon, nakikita ko, si Rachel pala ang pinakamatapang na tao. Ang pag-iwan sa lahat at pahabol sa kanyang pangarap sa isang bagong lugar, iyon ang tunay na tapang. At ako rin nagbago. Mula sa Iron Warrior ng hukbong himpapawid ng Israel, naging isang lola ako na nagiging tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Natutunan ko ang pag-ibig ng pamilya sa kabila ng gahangganan at pagtatangi. Noong nakaraang linggo, dumating ang isa pang masayang balita mula kay Rachel. Mama, mayroon po kaming pangalawang anak. Talaga? Congratulations! Sa pagkakataong ito, lalaki ro. Plano naming ipanggalan si David. David Amani de la Cruz. Ang David ay pangalan ng isang dakilang hari sa Israel, at ang Amani ay Filipino para sa kapayapaan. Muli, isang pangalan na nakokonekta sa dalawang kultura, ipapanganak po siya sa susunod na taksibol. Pupunta po kayo ulit, Mama, di ba? O naman. Ito ang pangalawa kong apo. Ngayon mas lalo akong natutuwan sa pag-aral ng Tagalog. Gusto kong mas malaya kong makakausap ang aking mga apo, at sinisikap ko ring matuto patungkol sa kulturang Pilipino. Minsan, nagtatanong ang aking mga kasamahan, Sarah, hindi ka ba nalulungkot na iniwan ng anak mo ang Israel? Kung gayon, sumasagot ako ang ganito, sa halip na malungkot, ipinagmamalaki ko siya, dahil ang anak ko ay nabubuhay nang kinikilala ang kanyang kakayahan saan man sa mundo, at dahil din sa kanya, nakilala ko ang isang bagong mundo. Totoo iyon. Dahil kay Rachel, nakilala ko ang magandang bansa ng Pilipinas, nakaroon ako ng isang mahusay na manugang na si David de la Cruz, at higit sa lahat, nakaroon ako ng maapo na may dugo ng dalawang kultura. Ilang araw na ang nakalipas, ipinakita sa akin ni Sarah ang isang drawing sa video call. Lola, ito po kayo. Sa drawing, may isang babae na nakasuot ng uniforme militar at isang babae na nakasuot ng Filipiniana gown, makatabi. Ito po si Lola Sundalo at ito po si Lola Pilipino. Sa malinis na pananaw ng bata, ako ay isang taong may dalawang identidad. Isang sundalo ng Israel at sabay, isang lola na nagmamahal sa Pilipinas. Lola, aling lola po ang mas gusto ninyo? Pareho kong gusto. Dahil lola ka. Sa salitang iyon, napangiti ako. Tama. Ako pa rin ako. Isang tao, si Sarah Levy. Ngunit ngayon, ako ay si Sarah Levy na yakap ang mas malawak na mundo. Ngayon, sa aking opisina sa Tel Aviv, napaplano ako ng cultural exchange program sa pagitan ng Israel at Pilipinas. Isang trabaho na tumutulong sa mga kabataan ng dalawang bansa na matuto at umunawa sa kultura ng isa-isa. Minsan, may mga magulang na lumalapit sa akin pagkatapos marinig ang aking kwento. Sila ay natatanong kung ano ang gagawin nila dahil ang kanilang anak ay gustong mapunta sa ibang bansa. Sa ganong pagkakataon, sinasabi ko sa kanila, suportahan ninyo ang pangarap ng inyong anak. Sa simula, maring nakakatakot at nakakalungkot, ngunit sa huli, magdadala ito ng mas malaking kaligayahan sa buong pamilya. At ikinukuwento ko ang aking kuwento. Kung paano ang isang matigas na General Mayor ng hukbong himpapawid ng Israel ay umibig sa Pilipinas, kung paano ang desisyon ng aking anak na tinanggihan ko ay naging pagpapala sa buong pamilya, ngayon alam ko na kung ano ang tunay na kalakasan. Ito ay ang tapang na sirain ang iyong sariling mga hangganan, ang bukas na isip na tanggapin ang ibang kultura, at higit sa lahat, ang kakayahan na baguhin ang iyong sarili para sa kaligayahan ng mahal sa buhay. Ang aral na ito na itinuro ni Rachel ay hindi ko kailanman malilimutan. At ipapasa ko ang kwentong ito sa aking mga apo na isisilang pa lang. Na ang pag-ibig ay lumalampas sa lahat ng hangganan, na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi ang pamumuhay sa parehong lugar, kundi ang paunawa at pagsuporta sa isa't isa. Sana, sa pamamagitan ng aking kwento, naintindihan din ninyo na minsan, ang pinakatinututulan nating desisyon ay maring ang pinakatamang desisyon at kung tunay kang nagmamahal, kailangan mong baguhin ang iyong pananaw para sa kaligayahan ng taong iyon. Ngayon nahahanda na akong pumunta sa Pilipinas para makilala ang aking mga apo. Sa aking bag kasama ang mga regalo mula sa Israel, mayroon din akong Tagalog conversation book. Gusto kong matuto pang nga maraming Tagalog sa bawat papunta ko para mas malalim kong makakausap ang aking nga apo. Kapag lumaki na si Sarah, marahil ay fluent na ako sa Tagalog. At kapag ipinanganak na si David, kakantahan ko rin siya ng lulabi sa Hebrew. Para maranasan ng dalawang bata ang kagandahan ng dalawang kultura,
Malapit na ang flight ko, kailangan ko nang maimpake at mapunta sa airport. Papunta ako para makilala ang aking pangalawang apo. Ito ang bagong kahulugan ng buhay na natapuan ko, ang paglalakbay sa pagitan ng Israel at Pilipinas, pagiging tulay sa pagitan ng dalawang kultura, at higit sa lahat, pakmasdan ang kaligayahan ng aking anak at mga apo. Ang nga taong tumawa sa akin na Iron Warrior 25 taon na ang nakalipas ay magugulat kung makikita nila ako ngayon. Ngunit naniniwala ako na mas malakas ako ngayon. Dahil natutunan ko ang tunay na kalakasan. Ang kalakasan na malagpasan ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig. Salamat sa pakikinig sa aking kuwento ngayon. Kung mayroon man sa inyo na nahihirapan unawain ang desisyon ng inyong anak o pamilya, sana ay makatulong ang aking kuwento.